Confident naman siya. Ang kanyang napili ay ang ikalawang katanungan. Narito ang iyong tanong. Paano nagiging makasaysayan ang papel ng katutubong wika sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino? Sa uulitin, paano nagiging makasaysayan ang papel ng katutubong wika sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino? Maraming salamat sa iyong magandang katanungan. Makasaysayan ang katutubong wika sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Nagdaya sa wika hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang simbolo ng pambansang identidad at kultura. Sa pamamagitan ng wika, napapahayag natin ang naisip, damdamin at karanasan na nagbubuklod sa ating sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong magandang kasagutan, Binibini. Ngayon naman, tatawagan natin ang ikalawang kalamo. Ang kanyang napili ay ang ikalimang katanungan. Narito ang iyong tanong. Paano nakatutulong ang paggamit ng sariling wika sa pagpapaigting ng pambansang pagkakaisa? Sa uulitin, paano nakatutulong ang paggamit ng sariling wika sa pagpapaigting ng pambansang pagkakaisa? Maraming salamat sa inyong katanungan at magandang araw sa inyong lahat. Para sa akin, ang paggamit ng sariling wika ay hindi lamang paraan ng pakikipag-usap, kundi ito rin ang kaluluwa ng ating pagkakaisa. Sa iisang wika, mas malinaw ang ating pag-unawa, mas matibay ang ating pag-unayan, at mas matatag ang pagkakabuklod bilang isang bansa. At naniniwala ako na sa paggamit ng sariling wika, nagiging isa ang ating tinig, puso, at hadikain. Dahil sa wika, tunay tayong nagkakaisa bilang isang bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibini. Ngayon naman, tatawagin natin ang ikatlong Binibini. Ang kanyang napili ay ang ikasampung katanungan. Narito ang iyong tanong. Paano makatutulong ang buwan ng wika sa pagpapaalala ng kahalagahan ng wika sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino? Sa uulitin, paano makatutulong ang buwan ng wika sa pagpapaalala ng kahalagahan ng wika sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino? Magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa akin, napakahalaga ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Dahil ito ay hindi lamang isang simpleng selebrasyon, kundi isang pangangailangang paalala ng ating sariling wika, ang tulay ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sa kabila ng iba't ibang kultura, relihiyon at paniniwala, ang wikang Pilipino ang nagsisilbing tinig na nagduduklod sa atin bilang isang bansa. Kaya naniniwala po ako na ang buwan ng wika ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng gramatika o kasaysayan ng wika. Kundi higit sa lahat, ito ay isang panawagan na sama-sama tayong magkakaisa, magtutulungan at magtatagumpay. Sapagkat habang may wika, may buhay. At habang may buhay, may matibay na pagkakaisa sa bayanang Pilipino. Yan ang aking kasagutan sa magandang katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Binibini. Ngayon naman, tatawagin natin ang ikaapat. Ang kanyang napili ay ang ikaapat na katanungan. Narito ang iyong tanong. Ano ang ugnayan ng wikang Filipino sa iba't ibang katutubong wika sa bansa? Maraming salamat sa magandang pagtatanong. Ang paggamit ng wikang Pilipino ay mahalaga upang maging
ang huling kakambini? Para sa huling binibini, narito ang iyong katanungan. Ano ang maaaring maging bunga ng unti-unting pagkawala ng mga katutubong wika? Ang unti-unting pagkawala ng mga katutubong wika ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kultura at tradisyon, pagbura sa pagkakilanlan ng isang komunidad, at pagkawala ng karunungang naipamana ng mga Pilipino, ng mga ninuno. Maaari rin itong magpababa sa pagkakaiba ng wika sa mundo at maglayo sa kabataan mula sa kanilang ugat at pinagmulan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Binibini. Maraming salamat mga minamahal naming kalahok, talakan at lakambini. Tunay na